Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sasanay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pag-asa nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos
dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen! Atin pong ipagpapatuloy ang pagpupuri sa pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Una po nating awitin ang numero 11 sa atin pong mga himnaryo. Tayo ay gumawa at huwag sayangin buhay na kaloob ng Diyos sa atin. Ang banal na utos ay alalahanin sa tuwing na ay ating ganapin. Tumulat kay Jesus, nagtiis ng hirap, nagbata ng dusa, ng dahil sa ating mga sala. Si Jesus gumawa at nagpapagawa na hindi tingnan ang pagkadakila na kanyang alipin na dulas sa lupa upang siya nating maging halimbawa. Tumulat kay Jesus, natiis ng hirap, nagbata ng dusa,
Atin pong ipagpatuloy ang pagpupuri sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Numero 13 ang atin pong huling aawitin. Gumising ka na tutulog, magbangon sa mga patay, liliwanag ang kaniya, kung sa Diyos ay pasako. Pumasok, gumawa, umasa't maglingkod, maliligtas, kung sa Diyos ay pasako. Bukas ay huwag ipaghambog, ang buhay mo ay marupok. Tulad sa singaw lilitaw, ngayon ay pumasok. Gumawa, umasa't maglingkod, maliligtas, kung sa Diyos ay pasako. Si Kristo ay dumarating, ganti niya'y sa atin, banal niya'y bubuhayin, sa may lilipunin. Pumasok, gumawa, umasa't maglingkod, maliligtas, kung sa Diyos ay pasako. Mga tanday na mamalas, sa ay nagliliwanag, lindol, gutom, mga hirap, ngayon'y nagagana. Pumasok, gumawa, umasa't maglingkod, maliligtas, kung sa Diyos ay pasako. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, Ikaw po ang may-ari, Ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, Ikaw po ang Diyos na tunay, na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, dakila ka po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ang Diyos, na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan.
Ama, sa sakdal, napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, masusumpungan mo po muli kami sa silong po ng aming mga dampang tahanan, kahit na po kami nag-iisa, dadalawa o tatatlo lamang sa bilang, itinitiklo po namin ang aming mga tuhod. Sa pangalan mo pong Kristo Jesus, at ipinapailang lang namin sa iyo ang aming tao sa puso, walang katapusan po namin na mga pagpapasalamat. Amang Banal, maraming salamat po sa iyo sa napaka mapayapa na mga araw na pinalipas mo pong muli sa buhay po ng bawat isa sa amin. Una na nga po sa aming sangbahayan ni kapatid na Rosita. Salamat po na wala ka pong binawian ng buhay sa sino man sa amin. Sa lahat po ng aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Ganito rin, Amang Banal, ang aming inaasahan at sinasampalatayanan. Patuloy mo rin pong ipinararanas sa lahat po ng iyong mga tupa na nangangalat po sa iba't ibang dako ng sanglibutan, maging sa lahat po ng mga lalaki at mga babae. Araw-araw po ay patuloy mong idinaragdag sa bilang ng aming mga kaibigan na naghahangad din po naman makarinig at makaalam ng iyong kagilagilalas na katotohanan. Ama, maraming salamat po. Pinakakain mo po kami sa araw-araw, dinaramtan, pinalalakas, pinagagaling ang aming mga lupang pangangatawan. Pinagbubuksan mo rin kaming lahat ng magagandang mga pintuan ng kapalaran, at higit po na aming ipinagpapasalamat, hindi mo po nalilimutan na kami po ay patuloy mong pakainin, turuan, dagdagan ang aming mga kaalaman tungkol sa iyong banal na kaharian sa langit. Pinatitibay mo po ang aming pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Jesus, ikaw po na nag-iisa at buhay na Diyos, pinagtapatan at pinaglingkuran hanggang kanilang mga kamatayan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Ikaw rin po ang naawa at nahabag sa aming minamahal na mga magulang. Pinaglingkuran ka rin po nila hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aming walang sawa at walang katapusan na mga pagpupuri at pagluwalhati, ang mga pagsamba namin, ang mga pagbibigay namin ng kaluwalhatian sa iyong napakamalinis na pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan. Ama, nalalaman mo po kung papaanong ginugol namin ang ipinautang mong mga araw na nagdaan. Wala pa pong nakakaabot sa amin sa iyong banal na kaluwalhatian. Magkagayon man, humihingi kami sa iyo ng kahabagan. Anuman po sana ang nakita mo sa amin, napakinggan at narinig na aming nagawa, na isa puso at nasalita at nagawa sa aming mga hiram na buhay. Kung ito man po'y hindi naging karapat-dapat at naging karumal-dumal sa iyo, Panginoon naming Hesukristo, maawat mahabag ka pong ituring mo na lamang kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan, higit na nga po ng maraming aming mga minamahal sa buhay, na nasa kani-kanila pang mga kabataan, kamuraan ng puso at isipan, kawalan pa ng lubos na kamuwangan
sa matuwid na paraan ng pagkatakot at paglilingkod sa iyo. Alang-alang po sa Huwebes ng gabing ito, Amang Diyos, huwag mo sanang gawing dahilan upang hindi mo po kami muling turuan. Patawarin mo po kami sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Panginoon, sa gabing ito, kasangkapanin mo po sanang muli ang bibig at labi ng iyong hamak na alipin. Banalin mo po ang kanyang puso. Linisin mo po ang kanyang kalooban. Bigyan mo nawa ng bisa at kapangyarihan ang kanyang tinig, na kung mapakinggan ang lahat ng iyong kinauukulan, tumubo sa aming mga kaibuturan, pawi ng lahat ng aming mga masasamang puso at isipan at ng masasama naming kaugalian, makapanumbali kaming lahat, Panginoon, sa iyo pong banal na iglesia, ang iglesyang tinatawag mo po sa pangalan mong Diyos at Kristo Jesus. Sinasampalataya na namin, Amang Banal, na naririto ang aming katubusan, na kung kami magtatapat sa iyo hanggang kamatayan, magtatamo kami ng ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amang Diyos, habang kami nakikinig ng iyong mga banal na aralin, hipuin mo po ang katawan ng bawat isa sa amin. Una po, patubuin mo po ang aming mga pananampalataya, lalo na nga po sa mga bago naming mga kaibigan. Buksan mo po ang mata ng kanilang mga puso. Tulungan mo pong ikaw ay kanilang patuloyin sa kanilang kalooban, at tulungan mo rin po ang marami na sa amin na patuloy na pong tumatanda at nanghihina. Sana po'y dagdagan mo pa kami ng maraming mga araw, ng marami pang mga taon, hindi upang gugulin sa pagtatampisaw sa kalayawan at kalikuan. Masumpungan mo, Amang Banal, ang mga huling araw na ito'y ginugugol namin sa paglilingkod sa iyo ng aming buong puso, buong pag-iisip, at ng aming buong kalakasan at buo naming mga buhay. Panginoon po naming Jesus, pagalingin mo po ang maraming sa amin pinasapitan mo ng sari-saring karamdaman. Bigyan mo sana ng kalutasan ang aming mga suliranin sa pang-araw-araw naming pamumuhay, at sa mga araw na ito, Panginoon, tulungan mo po, nagagabayan mo lamang kami ng iyong diwang banal sa araw-araw ang bawat isa sa amin. Kapiling namin ang aming mga kabiyak, ang aming mga anak, mga manugang, mga apo at mga minamahal sa buhay. Pamutihan kaming lahat ng iyong kapayapaan, Panginoon. Kung papaano po sa langit, ito po ang maghari sa amin, at kung ano ang iyong banal na kalooban, kung ano ang nais mong aming maisakatuparan, ito po ang aming magampanan hanggang sa huling hibla ng aming mga hiram na buhay. Ama naming Diyos, ang lahat ng ito, idinadalangin po namin, isinasamo namin, na minsan pa iyon nawang ibasbas, iyon nawang ibendisyon sa aming lahat, sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakai-kailanman. Amen. At ngayon po, mga iginagalang, pinagpipitaganan po naming mga magulang, sa lahat po ng ating sariling mga mahal sa buhay, sa loob ng ating mga tahanan, tawagin na po natin ang ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo. Kahit na po tayo tatatlo, dadalawa o nag-iisa, huwag po nating ikakahiya ang ating Panginoong Hesukristo. Ihanda at husayin na po natin ang ating mga kaluluwa, ang ating pakikinig. Kunin na rin po natin ang ating mga banal na kasulatan, at tayo po ay magpapasimula ng makinig ng kanyang mga banal na aralin na sa tinatawag po na mga pananalangin at mga pagsamba sa Diyos.
wala pong kabuuan o wala pong kahalagahan kung wala po ang tinatawag na pag-aaral sa pakikinig. Romanos 10:17, dumarating ang pananampalataya at ang pakikinig ay sa pamamagitan po ng mga salita ng ating Panginoong Hesukristo. Buksan na po natin ang ating pinakapaksa sa aklat po ng Henesis, sa kanya pong kapitulo 28, versikulo 15, una po sa Bibliang Ingles na pinanggalingan ng Tagalog. Basahin po natin sa King James Version. And behold, I am with thee, and will keep thee in all places where thou goest, and will bring thee again into this land. For I will not leave thee until I have done which I have spoken to thee of. Sa Tagalog, Henesis 28:15, at narito ako ay sumasa iyo, at iingatan kita saan ka man pumaroon, at pababalikin kita sa lupaing ito, sapagkat hindi kita iiwan hanggang sa hindi ko magawa ang sinalita ko sa iyo. Dito po meron pong isang tao na kinakausap ang Panginoong Diyos. At dapat po ating matutuhan kung sino itong tao na kinakausap at bakit siya pinangangakuan ng Diyos na iingatan siya saan man siya pumaroon hanggang sa maipagkaloob sa kanya ang ipinangako ng Diyos. Mahalaga po na ito ay ating matutuhan sapagkat ako halimbawa, ibig ko na ingatan din ako ng Diyos, pagpalain, ilayo sa biglang kamatayan, mabibigat na karamdaman, pagkalooban ng tinatawag na kabuhayan para manatili ako na buhay, kung hindi man habang panahon, humaba ang aking buhay sa lupa. Sapagkat dito sa talatang ito sa Henesis 28:15, ang nagsasalita po rito ay ang Diyos. Ako ika ay sumasa iyo. Isipin ninyo yan. Meron ba tayong taong maririnig na magpapatunay sa atin na ang Diyos ay sumasa kanya at iingatan siya saan man siya pumaroon? Mga tagapakinig, wala po akong nalalaman na makapaglalakas ng loob na magsasalita sa lahat ng tao na ang Diyos ay kasama ko. Mahirap po yan. Maaring madaling sabihin pero mahirap na patunayan. Ngunit, dito sa Henesis 28:15, meron pong kinakausap at kapag ang Biblia ang nagsasalita sa atin o ang nagtuturo sa atin ang mga banal na kasulatan, ang wika nga po ng mga santong sulat, masisira ang langit, masisira ang lupa, ang salita ng Diyos kailanman ay hindi masisira. Kaya upang ito po ay maliwanagan natin, ang unang tanong, sino po baga ang dito ay pinagsasabihan ng Diyos na kailanman ay hindi niya iiwanan na mag-isa? Sa Henesis din po, Kapitulo 28, versikulo 16, ang kasunod na talata, at nagising si Jacob sa kanyang panaginip at nagsabi, tunay na ang Panginoon ay nasa dakong ito at hindi ko nalalaman. Sino po ang kinakausap sa ating paksa? Ito po ang lalaki na si Jacob. Sino po si Jacob? Hindi ko na po ito babasahin para wag tayong masyadong humaba. Malimit pong pagkakataon na papakinggan ninyo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa atin po
Si Jacob po anak ni Isaac, at si Isaac ay anak ni Abraham. At kung sino po si Abraham, ito po ang ipinakikilala ng banal na kasulatan na isang lalaking matuwid, na bagaman sila ay nakatira doon sa tinatawag na bayan ng Ur, doon sa tinatawag na dako ng mga Kaldeo, na doon po napakaraming mga Diyos ang mga tao. Sila po ay sumasamba sa mga larawan, naglilingkod kay Baal at kung sino-sinong mga inanyuan, larawan ng hayop, larawan ng tao. At ng kanyang kapanahunan, kung babasahin ninyo ang Genesis, si Abraham po ang nakitaan ng Diyos ng tunay na pagkatakot sa kanya, na bagaman siya naroon sa bansa ng mga Kaldeo, ng mga pagano, hindi po siya nakita ng Diyos na nakibahagi sa paglilingkod sa mga larawan. Kaya po siya ay tinawag ng Diyos at pinagsabihan ng Diyos, umalis ka sa bayan mo, iwan mo ang iyong mga magulang, lumakad ka sa harap ko, huwag kang liliko sa kaliwa at sa kanan, at ikaw ay aking pagpapalain, at ikaw ay pararamihin ko ang iyong mga binhi na katulad ng mga bituin sa langit. Kaya yun po, ayon sa kasaysayan, sinunod ng lalaking si Abraham. Nang mapakinggan niya ang tinig ng Diyos, pinagsabihan niya ang kanyang asawa at ang kanyang mga kamag-anak na ibig sumama sa kanya. Siya nga po ay naglakbay. Ayon sa banal na kasulatan, naglakbay sa isang dako na hindi niya nalalaman kung saan siya patutungo. Ang naiintindihan lamang niya, merong isang Diyos na nag-utos sa kanya na lumakad ng matuwid sa paningin ng ating Panginoon. Mga tagapakinig namin. Kaya nga, batid na natin si Jacob, ito po ay pinakaapunan ni Abraham. Ngayon, ayon din sa Biblia, paano natin matitiyak kung sino nga yaong Diyos, mga kapatid, na nakipag-usap, nangako at nagsalita kay Jacob sa kanyang panaginip? Buksan po natin ang Genesis 28:13. At narito ang Panginoon ay nasa kaitaas-taasan niyaon at nagsabi, ako ang Panginoon. Ito po, ang tanong natin, sino ba yung Diyos na yon? Sapagkat nung panahon na yon nga, maraming Diyos mga Diyos-Diyosan na tinatawagan ng mga tao. Ngunit, ang Diyos nagpakita sa panaginip kay Jacob. Sa pagkakataong ito, ibig ko po na ikwento muna kung bakit humantong sa dakong ito ang ating pinag-aaralan. Si Jacob po, pinagselosan po ng kanyang kapatid na si Esau, sapagkat yung pagkapanganay ay napakamahalaga sa mga anak ng Diyos magmula kay Abraham. Mahalaga po yung pagkapanganay. Ang panganay, siya po ang hahalili sa ama kapag namatay na ang ama. Ang mangunguna o ang pinaka-leadership ay ibibigay sa anak na lalaki na panganay. At ng pagkakataong ito, si Jacob po ay mayroong kakambal na kapatid ng pangalan ay Esau. At nang matanda na nga po, mga kapatid, ang kanilang ama na si Isaac, at maghahabili na para sa hahalili sa kanya, itong si Isaac ay nag-utos na ibig niyang kumain ng masarap na pagkain, at ang ibig niya yung laging niluluto sa kanya. Kumbaga sa huling araw na ito, yung kambing, kaldereta, gustong-gusto ni Isaac yon. Ngunit, mga kapatid at mga magulang, si Esau,
Ang una nga po na inilabas sa bahay bata ng kanyang ina. At si Jacob, pangalawa lamang. Kung tutuusin, wala siya sa tinatawag na pinakakasunod bilang magiging kahalili ni Isaac. Ngunit ang ginawa ng kanyang ina, siya po ay pinagsuot ng balabal na mabalahibo at ipinagluto niya ng kainin na lutuin na gustong-gusto ni Isaac. Mga taga-pakinig po namin, at yun po ang inihain at nagustuhan ni Jacob at ang nabasbasan, kinain ni Isaac, nagustuhan ni Isaac, at dahil dito, bago namatay si Isaac, ay binasbasan yung kanyang anak na si Jacob sa halip na si Esau. Nagalit po si Esau. At ito nga po ang ipinakikilala ng Santong Sulat, na dahil nga po sa isang pinggang kanin sapagkat sa kagutuman po ni Esau ay kanyang ipinagbili kay Jacob ang kanyang pagkapanganay sa gutom niya. Kaya nga dito nga po sa kasaysayan, kung inyong babasahin, ay malalaman po natin na ang pagkapanganay ni Esau ay napa sa balikat po ni Jacob. At dahil nga po rito, si Jacob ay pinagtangkaang patayin ni Isaac, at sa kanya nga pong paglalakbay siya ay nakatulog sa tinatawag na isang dako sa kabundukan na kung saan siya ay naglagay ng bato. At ginawa niyang unan, siya po'y natulog, at doon nga po'y nakakita siya ng tinatawag na hagdanan, na ang duloy nasa lupa at ang duloy nasa kaitaas-taasan. At nagsabi nga po siya sa kanyang sarili, sa kanyang panaginip, kagilagilalas ang dakong ito. Ito'y hindi iba. Ito ang bahay ng Diyos. Mga kapatid, at narito ang wika sa 28:13, itutuloy natin ang pagbabasa. Ang Panginoon ay nasa kataas-taasan niyon. At nagsabi, sino po ang nagsasabi, nagsasalita kay Jacob? Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama, ang Diyos ni Isaac. Ang lupang kinahihiligan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. At yung lupain na kanyang kinaroroonan, yun po ay dako pa rin ng mga Kaldeo. Yun po ay sakop ng Haran. Ito nga po ang lupain na binubukala ng pulot at ng gata, na unang ipinangako na mamanahin ng kanyang pinakamagulang na si Abraham. Ngayon, ang tanong po natin ay ito. Kung sinasabi ng Diyos, ako ang Diyos ni Abraham, ako ang Diyos ni Isaac na iyong ama, mga tagapakinig po namin, ang Diyos po baga Diyos lamang ng kanyang lahi o ng kanyang ninuno? Ayon po sa mga banal na kasulatan, maaari po bagang ang tao na kamukha ni Job o kamukha ni Jacob, mga tagapakinig, maaari bang ang sino mang tao, kahit na si Abraham at si Isaac, maaari ba niyang angkinin ang Diyos? Dahil sinasabi ng Diyos, ako ang Diyos ng iyong mga magulang. Para bang ang Diyos pag-aari lamang ng isang pamilya? Hayaan po natin ang Biblia ang magbigay ng kaliwanagan sa atin. Basahin po natin ang Jeremias, Kapitulo 32, 26 hanggang 27. Ang atin pong tanong, ang Diyos po baga na nakipag-usap kay Jacob sa panaginip ay Diyos po baga lamang ni Abraham at ni Isaac? Ayon sa banal na kasulatan, Jeremias 32:26 hanggang 27. Nang magkagayon, dumating ang salita ng Panginoon kay Jeremias na nagsasabi, 32:27, narito, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat na tao.
may anumang bagay ba na totoong mahirap sa akin? Ano po ang napakinggan natin? Ito po ay tanong na nagpapaliwanag. Ang wika po ng Diyos sa mga salita na dumating kay Propeta Jeremias, ako ang Panginoon. Ilan ba ang Panginoon? Alam natin, iisa lang ang Panginoon na ipinakikilala ng Biblia. Ako ang Panginoon. Sino ang Panginoon? Ang Diyos ng lahat na tao. Yung pinaglingkuran ni Abraham, yung sinunod ni Isaac, yung Diyos na nakipag-usap, nagpakita sa pamamagitan ng pangitain sa panaginip nang makatulog ang lalaking si Jacob na anak ni Isaac, apo ni Abraham, ito rin po ang Diyos ng lahat ng tao. Yan po ang Diyos na lumalang ng buong sanglibutan. Siya po ang Diyos na lumalang ng araw, ng buwan, ng mga bituin, ng mga kalawakan. Siya ang Diyos na sa pamamagitan lang ng kanyang salita, nagawa ang langit, ang lupa, nagkaroon ng mga ibon na lumilipad sa himpapawid, nagkaroon ng mga umuusad at mga gumagalaw na mga hayop. Siya rin ang Diyos na lumalang ng lahat ng mga isda sa dagat. Siya rin ang nagpatubo ng mga halaman, ng mga punong kahoy at ng mga gulay at ng mga prutas. Siya rin ang gumawa sa ating ama at sa ating ina na si Eva at si Adam. Ang Diyos ng lahat ng tao. Ano po ibig sabihin nito? Mga tagapakinig, bakit nga tinatawag ng Biblia? Sabi ng Diyos, ako ang Diyos ni Abraham, ako ang Diyos ni Isaac, ako ang Diyos ni Jacob. Nung pagkakataon na eto nga po, pinag-aaralan natin, naging Diyos na rin ni Jacob ang Panginoon na pinaglingkuran ng lolo niya na si Abraham at ng kanyang ama na si Isaac. Sapagkat ang lahi ni Abraham, sila po lamang ang naglingkod sa Diyos, hindi sa mga larawan. Hindi po katakataka, ang marami pong tao sa lupa, hindi po nila Diyos ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Bakit? Ang dinidiyos ng napakaraming tao. Mas marami pang panalangin, mas marami pang pagpupuri, marami pang pagluwalhati. Kanina, una na nga sa mga papa sa Roma at sa mga Birhen Maria, sa mga Santo Niño, sa mga larawan, sa mga matagal nang patay na mga apostol, mga tagapakinig. At sa huling araw na ito, mas maraming mga tao nagbibigay ng kaluwalhatian sa mga obispong tao. Namatay na nga yung pinaka-obispo, inihalili yung anak, nung patay na rin yung anak, yung apo ngayon ang niluluwalhati. Pagkatapos ang Panginoong Jesucristo sa kanila'y taong-tao, yung kanilang mga obispo sugong anghel. Kaya sa ayaw mang paglingkuran ng maraming mga pagano sa huling araw na nagpapakunwaring mga Kristiyano, pero ang tinatawagan at pinaglilingkuran, mga larawan. At kung hindi man, dinidiyos nila ang kayamanan, ang salapi, ang pag-ibig sa salapi, higit na mahalaga sa kanila. Sa makatwid, kahit na hindi kilalanin ng tao ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos pa rin ang may-ari sa lahat ng mga tao. Ngayon, bakit nga po baga gayon na lamang ang pag-iingat ng Diyos sa buhay ni Jacob? Mga tagapakinig, na Diyos mismo, isipin ninyo, Diyos mismo ang nangako na siya'y iingatan saan man dako siya maparoon. Basahin po natin ang Romanos 4:13. Sapagkat hindi sa pamamagitan ng kautusan ginawa ang pangako kay Abraham o sa kanyang binhi na siyang magmamana ng sanglibutan,
kung hindi sa pamamagitan ng katwiran ng pananampalataya. Ano po kukuhanin natin dito sa talatang ito? Romanos 4:13. Ang tanong po natin ay bakit nga gayon na lang espesyal ang lahi ni Abraham? Sinabi niya kay Jacob, iingatan kita kahit saang dako ka man maparoon, hindi kita pababayaan. At sa maraming mga talata sa banal na kasulatan, sinasabi pa ng Diyos magmula kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, ang kaibigan mo'y magiging kaibigan ko, ang magpapala sa iyo pagpapalain ko, ang mga kaaway mo, mga magulang, ay magiging aking kaaway. Kaya nga maging sina Apostol Pedro'y nagsasabi at si Apostol Pablo, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang kalaban natin? Bakit naging kakampi? Nitong si Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang tinatawag na Diyos, sapagkat ang pangako kay Abraham o sa kanyang binhi na magmamana ng sanglibutan, dumating po sa pamamagitan ng katwiran ng pananampalataya. Ano ba yung katwiran ng pananampalataya na nakita ng Diyos? Una na nga kay Abraham. Buksan natin ang Hebreo 11:1. Ano ba ang nakita ng Diyos na ginawa ni Abraham? Ngayon nga, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Nabanggit ko po kanina sa pagpapasimula ng ating paksa, nang makita ng Panginoon Diyos sa kanyang bayan na kinaroroonan si Abraham sa mga lupain ng mga Kaldeo, na si Abraham may takot sa kanya at hindi lumuluhod, hindi sumasamba sa mga larawan, sa mga idolo, tinawag siya ng Diyos, kinahabagan at sinabing, umalis ka sa bayan mo, iwan mo ang bayan na ito, lumakad ka sa harap ko, mga kapatid. At dahil nga po sa pananampalataya na ang nagsalita ay Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, lumakad si Abraham kahit hindi niya nalalaman kung saan siya patutungo. Ang nalalaman niya, may ipinangako ang Diyos sa kanya na bibigyan siya ng lalong mainam na lupain na binubukala ng pulot at ng gata. Kaya nga sa 11:8 ng Hebreo, ituloy natin ang pagbabasa. Sa pananampalataya si Abraham, nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana, yung lupain. Hindi pa niya nakikita. Kaya nga, mga kapatid, hindi nga niya literal na natamo yaon. Nang matamo ng angkan ni Abraham, ang lupain yaon ng kapanahonan na nga ni Jacob, na doon na nga siya nakatulog at doon nga nagpakita ang Panginoon Diyos at nagsabi sa kanyang, ang lupaing ito'y ipagkakaloob ko sa iyo. Kay Abraham pa lamang ipinangako na ng Diyos, at ang Diyos ay hindi Diyos na sinungaling. Kailangan pag sinabi ng Diyos, gagawin niya. At sa 11:8 ituloy natin, at si Abraham ay yumaon na hindi niya nalalaman kung saan siya paroroon. 11:9 ng Hebreo, sa pananampalataya si Abraham naging manglalakbay sa lupaing pangako, na gaya sa hindi niya sariling lupa, tumahan sa mga tolda na kasama ni Isaac at ni Jacob, na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. 10 at sa 11:10, sapagkat inaasahan ni Abraham ang bayan na may kinasasaligan, na ang nagtayo at ang gumawa ay Diyos. Amen. Sipin niyo yung katwiran ng pananampalataya, bagaman hindi pa niya nararating. Sa katunayan nga ang nakapasok doon walang iba kung hindi yung mga anak na ni Jacob, yung 12 angka ng Israel. Kung ipagpapatuloy ninyo sa inyong bahay-bahay ang pagbabasa at pag-aaral,
Basahin ninyo ang Genesis, mga kapatid. Ituloy ninyo hanggang sa Exodus. Basahin ninyo ang mga Levita. At matutunghan ninyo at mabubuksan sa inyo ang lubos na katotohanan. At maging si Sarah na noon ay 90 at 90 taon na hindi na maaaring magkaanak, tinan ninyo ang ginawa ng Diyos dahil sa pananampalataya ni Abraham. 11:11 ng Ebreo, sa pananampalataya si Sarah ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi. Nang lipas na ang kanyang gulang, palibhasa'y inari niyang tapat ang nangako. 11:12, kaya nga sumibol sa isa. Sa kanya na tila patay na. Halos patay na nga naman si Abraham, 90 na taon eh. Pareho silang halos magkasintanda ni Sarai na kanyang asawa eh. Halos patay na. Ang kasing dami ng mga bituin sa langit sa karamihan, mga kapatid, nagmula kay Abraham at kay Sarai at di mabilang na gaya ng mga buhanging nasa tabi ng dagat. At yan po ang katotohanan. Hanggang ngayon po nagaganap ang ipinangako ng Diyos kay Abraham hanggang ngayon. Ang bansa ng Israel patuloy pa pong dumadami at lumalawig at lalong nagiging makapangyarihan hanggang sa mga huling araw na ito. At sa katunayan po, sa mga hindi nakakaalam, yung pangako ng Panginoon Diyos na pagpapalain ang kanyang mga binhi, yung mga anak ni Abraham, yung lahi, yung 12 angkan, kung saan mang bayan at bansa nangaroroon ayon sa kasaysayan, pagkatapos na sila ay bihagi ng Diyos at dalhin sa Babylonia, nang sila po ay muling makalaya yung 10 angkan na natili na sa iba't ibang mga bansa sa lupa. Yan po ang kumalat. At ang natira na lamang doon sa Huda, ang angkan ng mga Benjaminita at ang angkan ng mga Huda. Mga kapatid, hanggang ngayon po, nasa buong mundo pa ang karamihan ng Israel, yung 10 angkan. At sa maniwala kayo sa hindi, hanggang ngayon, pinagpapala ang mga anak ni Abraham. Mga tagapakinig, sapagkat ipinangako ng Diyos na hindi magugutom, hindi mauuhaw, hindi magpapalimos ng tinapay ang mga Israelita. Kaya nga sa paniwalaan ninyo sa hindi, ang pinakamayayamang mga tao sa buong mundo, mga Israelita, lalo na nga po ang mga tinatawag na mga Hudyo. Kaya nga nagalit si Adolf Hitler eh. Kinainggitan ni Adolf Hitler ang mga Hudyo, kaya pinagpapatay niya at pinagsusunog niya ang lahat ng mga Hudyo ng kanyang kapanahunan. Kung natatandaan ninyo ang kasaysayan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit, nananatili pa rin. Dumarami ang mga anak ni Abraham. Mga tagapakinig po namin ngayon. Ano po baga naman ang banal na layunin ng Diyos at itinuturo sa atin sa huling araw na ito? Ang bahaging ito sa buhay ni Jacob. Yung pagpapala ng Diyos kay Jacob. Yung pangako ng Diyos magmula pa sa tatay nila, sa lolo nila kay Abraham, na hindi sila pababayaan. Mga tagapakinig, unang Korinto 10:11. Ang mga bagay na ito nga ay nangyari sa kanila, yan, sa kasaysayan ng buhay ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ang mga bagay na ito nga ay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin na na mga dinatnan ng katapusan ng panahon para sa atin 2015. Ito po para kapulutan natin ang aral. At ito po para matuto tayo, paalalahanan tayo na mga kapatid at mga magulang, na mga tuto sa paraan ng matuwid na pagkilala at paglilingkod sa Diyos na walang larawan, magmula kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Mga tagapakinig namin, totoo po baga ito? Na tayo pong lahat ay kailangan mga tuto sa unang mga banal ng Diyos? Basahin po natin
ang itinuturo sa atin sa unang Korinto din, Kapitulo 4, versikulo 7. Anong dapat nating matutuhan kay Jacob? 4:7 ng unang Korinto, si Apostol Pablo ang nagpapaliwanag. Sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi? Putulin po natin doon. Sino ang ginawa na ikaw? Sino ang gumawa na ikaw ay matangi? Ito po'y tanong na nagpapaliwanag eh. Ano ba natutuhan natin sa buhay ni Jacob? Abay, katangi-tangi si Jacob. Isipin mo yon. Sinabi ng Diyos kay Jacob, saan ka man maparoon, hindi kita pababayaan. Sino ba itong Jacob na ito? Apo na ito ni Abraham. Ano natutuhan natin? Yung kanilang ninuno, si Abraham nagtapat, lumakad, sumunod sa pananampalataya na may katwiran. Ano ang katwiran na sinunod ni Abraham? Na yung nangako na pararamihin ang kanyang lahi, na yung nangako na bibigyan siya ng lupain na binubukala ng pulot at ng gata. Yaon ang gumawa ng langit, yaon ang gumawa ng lupa, yaon ang may-ari ng lahat ng bagay, yaon ang Diyos ng lahat ng tao. Sinunod ni Abraham. At yung pananampalataya ni Abraham ipinagpatuloy ni Isaac. At sa atin nga pong paksa, ipinagpatuloy ni Jacob. Kaya naman, hindi nalilimot ng Diyos ang pangako niya. Palalaguin niya ang lahi ni Abraham. Ginawa silang katangi-tangi. Sino ang gumawa sa angka ni Abraham na sila'y maging katangi-tangi, maging kaibigan ng Diyos at ingatan ng Diyos? Saan mang dako sila maparoon? Wala pong iba kung hindi ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya nga ano ang matututuhan natin sa paksang ito? Ako po, ibig kong maging katangi-tangi. Ibig ko po na maging kaibigan ng Diyos. Ibig ko po, mga magulang at mga kapatid, na makasama ang aking Diyos. Na itong aking pinaglilingkuran, natitiyak ko, siya rin ang Diyos ni Abraham, siya rin ang Diyos ni Isaac, siya rin ang Diyos ni Jacob. Sa huling araw na ito, 2015, siya ang Diyos na pinaglilingkuran ng aking buong sangbahayan, na ito ang ibinabahagi ko. Una na nga, charity begins at home sa lahat ng aking kamag-anak, mga mahal ko sa buhay. Ito ang isinisigaw namin sa inyo na aming mga kaibigan, na kayo ay magkaroon din ng kaibigan na kaibigan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Kaibigan namin sa huling araw ang Panginoon Diyos, mga kapatid at mga magulang na ating nakikilala. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Ako at ang Ama ay iisa, ang wika ng Panginoon. Ngayon, papaano nga po baga tayo sa huling araw makakatiyak na magiging kaibigan din tayo at makabilang na mga anak din naman ni Abraham? Galatias 3:23. Mga huling talata na ating babasahin. Ngunit bago dumating ang pananampalataya ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan. Bago daw dumating ang pananampalataya, nasa kulungan tayo ng kautusan. At kung alin nga po yung kautusan na yan po ang kautusan ni Moises. Yan po ang 2 tapyas na bato. Yan po ang mga kautusan ng 5 pang mga aklat na ginawa ng Diyos, ipinag-utos, ipinasulat kay Moses. Ito po ang tinatawag ng mga kautusan din naman na ipinasulat sa iba pang mga propeta magmula kay Moses hanggang kay Malakias. Bago dumating ang pananampalataya, nakabilanggo tayo sa kautusan. Nung araw po yan ang batas sa bansa ng Israel. Yan ang pangingili ng araw ng Sabat. Yan ang tinatawag na pagbibigay ng ikapo. Yan ang pagdaraos ng iba't ibang mga kapiestahan at ng mga iba't ibang mga ritual. Pero ano nangyari pagkatapos? Nanatili ba yan?
3:24 ng Galasias, ano pat ang kautusan, siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo. Putulin ko muna. Totoo ba na yung 2 tapyas na bato at ang mga kautusan ng mga propeta, ang mga kasulatan, ito ang nagturo sa atin na tayo ay ihatid kay Kristo? Buksan ninyo Deuteronomio 18:18 at 15. Tunay na sinabi sa inyo, ang wika ni Moses, ng Panginoon Diyos, magtatayo ako sa gitna ninyo ng isang propeta na gaya mo, Moses. At pagdating niya sa kanya na sila makikinig. Pagdating ng propeta ngayon, tapos ka na, Moses. Sa kanya na ang Israel makikinig. At nalalaman natin kung sino ang propetang yaon, ang wika ng mga banal na kasulatan sa aklat ng mga gawa. Ang propetang yaon, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga 3:24, ano pat ang kautusan, siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya pagdating ng Panginoong Jesucristo, 2 na lang ang kautusan. Iibigin natin ang Diyos buong puso, buong lakas, buong isip at buong buhay. At ang ikalawa, iibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Sa 2 utos na ito, nauuwi ang mga kautusan at ang mga propeta. At sa 3:25 ng Galasias, dadapwat ngayon dumating na ang pananampalataya. Wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo, sapagkat tayong lahat ay mga anak na ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Paano tayo magiging anak na ng Diyos? Para tayo maging katangi-tangi na katulad ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob at ng marami pang mga nangaunang mga banal. 3:27, sapagkat ang lahat na sa inyo'y binautismuhan. Ayan po, babautismuhan tayo. Nung araw po, ang mga anak ng Diyos, binabautismuhan yung ipinakikilala na pagtutuli sa laman. At ang pagbabautismo, mga kapatid, ay paglilibing ng masamang pagkatao. Ngayon, sa huling araw, tulad ng ginawa, ipinakita sa banal na kasulatan ni Juan Bautista, inilulubog ang buong katawan habang nagsisisi sa kanilang mga nagawang kasalanan. At kung ito'y magawa natin, mga kapatid, ibinibihis na natin si Kristo. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo. Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, kung ako man ay mabubuhay pa, ako'y mabubuhay. Mga kapatid, ang ikabubuhay ko si Kristo. Ano ba ang isinasa kabuhayan ng mga unang mga banal ng kapanahunan na ng mga apostol? Ang wika ng Panginoong Jesucristo 13:15 ng San Juan, iniwanan ko kayo ng halimbawa upang gawin din naman ninyo sa isa't isa sa inyo yung mga halimbawa na iniwanan ng Panginoon, yung pangangaral ng Ebanghelyo, yung pagtuturo ng mga matuwid at mga banal na kaugalian na ibig niya na ating isa kabuhayan. Ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Kung mamatay tayo sa lahat ng gawang kabanalan, Mateo 24:13, ang magtitiis hanggang wakas, maliligtas. Saan ba tayo magpapabautismo, kapatid na Cirilo? Buksan ninyo ang Mateo 28, mga huling talata, mga kapatid, ng Mateo 28:19 hanggang 20. Sinabi niya sa mga alagad, magsihayo kayo, ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo, ang sumasampalataya at mabinyagan, mabautismuhan, mailubog sa tubig. Saan? Sa lahat ba ng iglesia? Sa pangalan ng Ama. Ano ang pangalan ng Ama? Dios, Diyos. Sa pangalan ng Anak, Kristo Jesus. At sa pangalan ng Espiritu Santo. Ano ba ang Espiritu Santo? Aklat ni Apostol Juan 6:63. Ang mga salita na sa inyo'y aking sinasalita, pawang Espiritu, pawang buhay. Kaya nga sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo.
Saan mo matatagpuan yan? Sa iglesia na itinayo niya sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, 16:18 ng Mateo, itatayo ko ang aking iglesia. Ano ba iglesia? Katawan ng Diyos. Mga kapatid at mga magulang. Saan mo matatagpuan? Ito. Ayon sa banal na kasulatan, Unang Tesalonica 2:14, kayo'y nagsisitulad sa mga iglesia ng Diyos. Saan naroon? Na nasa Judea. Yung orihinal na itinayo ng Panginoon, yung katawan niya itinayo sa Jerusalem ng Judea, na nasa Judea. Sino may-ari? Kay Kristo Jesus. Tutularan na lamang natin. Hindi na tayo pwedeng magtayo pa ng iglesia. Isa lang ang katawan. Isa lang ang iglesia. Hindi po tinatawag ang iglesia sa pangalan ng Iglesia Apostolika Katolika Romana. Hindi po Iglesia Aglipay. Hindi po Iglesia Anglikano or Church of England. Hindi po Iglesia, mga kapatid, ni Kristong tao. Sapagkat si Kristo'y Diyos. Ito po ay tawagin dapat na Iglesia ng Diyos. Bakit? Pag-aari itinayo ni Kristo. Mga kapatid, sa Colosos 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan. Sa makatwid bagay ng iglesia. Bakit po baga ibig ng Diyos na sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, tayong mga tao ay magsama-sama? Ano ba ang matitiyak natin sa katawan ng Diyos na iglesia ng Diyos? Na siyang kinaroroonan ng katubusan, ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. 1:14 ng Colosos. Ano ba ang iglesia na itinayo sa siyudad ng Jerusalem ng Judea? Aklat ng mga gawa 20:28, the church of God He purchased with His own blood. Ang iglesia ng Diyos, binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Hindi po ito binayaran ng kung sinong tao. Lalong hindi ito binayaran ng mga papa sa Roma na tinatawag ninyo Vicarius Filii Dei, kahalili ni Kristo. Hindi po pwedeng mamatay ang Diyos. Pagpatay na ang Diyos, wag na tayong mag-iglesia. Lahat tayo parang mga hayop na lang pag namatay tayo. Sa lupa, walang buhay na walang hanggan. Pero hindi po gayon. Ang katwiran ng pananampalataya, naghihintay ang mga anak ng Diyos sa tunay na lupain, sa tunay na pangako. Kung si Abraham pinangakuan magtatamo ng lupain na binubukalan ng pulot at ng gata, at yan nga po ang alam nating Israel, ang literal na bayan sa ngayon, sa huling araw, mga kapatid, ang mga itinangi ng Diyos na nabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, magtatamo ng tunay na buhay, ng buhay na walang hanggan. Na yan po ang sinasabi sa Apokalipsis, bagong Jerusalem. Nakita ko ang wika ni Apostol Juan na sumulat ng Apokalipsis. Nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa bumababa mula sa langit para kaunin tayo na mga naglingkod hanggang kamatayan sa ating Panginoon Diyos, sa Diyos ni Abraham, sa Diyos ni Isaac, sa Diyos ng mga unang mga banal, sa ating Panginoong Jesucristo. At katapus-tapusan kapag tayo po'y nabinyaga na sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Galatias 3:28, wala nang magiging Hudyo, wala nang Grego man, wala nang magiging alipin o malaya man, wala nang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus, 3:29, at kung kayo'y kay Kristo, sino na kay Kristo? Iglesia ng Diyos. Kayo nga ang binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Amen. Dito po sa Iglesia ng Diyos, ang Diyos natin ay buhay. Ito po ang buhay na katawan ng Panginoong Jesucristo.
Kaya nga sa Ebreo 10:19 hanggang 21, basahin ninyo. Kayo naman ang magbasa. May karapatan tayong makapasok doon sa bago at buhay na daan sa pamamagitan ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan po ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito po ang natutuhan natin. Napakaganda po ng ating paksa. Genesis 28:15. Narito ako'y sumasa iyo, iingatan kita saan ka man pumaroon, at pababalikin kita sa lupaing ito, sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko magawa ang sinalita ko sa iyo, o hanggang sa magawa ko ang ipinangako ko sa iyo. Alin? Ang pagkakaroon ng bagong lupain na binubukala ng pulot at ng gata ng panahon sa matandang tipan, literal na lupa, ipinangako na siya nga pong kinatitirikan ngayon sa Middle East, na siyang Israel. Sa huling araw, isang bagong lupa, isang bagong langit. Mga kapatid, ang ipinapangako sa atin na doon wala ng hapis, wala ng kamatayan, wala ng kagutuman, wala ng digma, wala na ang luha. Ang lahat ng mga bagay na pawi na, makakasama natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sasakan niya tayo, mga kapatid, magpakailanman. Ito nawa ipagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos sa Huwebes po ng gabing ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon hanggang sa darating na linggo po kung tayo po'y binubuhay pa. At bago po tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po nating muli ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Tunawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating sariling mga sangbahayan, sa ating mga kabiyak, ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa paghanap natin ng ating kakainin sa araw-araw, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.